muling mag-ulat bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa estado ng bansa at mga programang bibigyang prioridad. Nag-rehearse muna siya kanina sa Batasang Pambansa sa loob ng 3 oras ayon sa Presidential Communications Office. Ang ilang mga Pinoy inaabangan na raw ang ikatlong sona ni Pangulo. At ang nais daw nilang marinig sa kanya. Ibaba po niya sana yung gasolina, tapos yung bigas, number 1 pa yung bigas kasi mataas ang bibili na araw-araw yung bigas po eh. Tsaka po yung ulam po, yung gulay at tsaka mga karne. Mababa presyo ng bigas. Hindi na ko asang bababa ng 20, malabo na. Ang gusto ko lang yung mababa lang at tsaka yung dagdagan yung pasahod ng mga tao. Pati ang Senado may mga inaasahang marinig sa Pangulo sa kanyang sona bukas. Mapakinggan natin mula sa Pangulo, mula sa kanyang punto de vista, ang tunay na kalagayan ng ating bansa sa ngayon. Pangalawa, kung ano para sa kanya mga pangunahing problemang dapat pagtuunan ng pansin sa susunod na naman na taon hanggang sa kanyang susunod na sona sa 2025. Inaasahan naman daw ni Senador Win Gatchalian na tatalakayin ng Pangulo ang mga reformang ipatutupad para maiangat ang kalidad at tugunan ang krisis sa edukasyon. Binanggit naman ni bagong talagang Education Secretary Sonny Angara na kampante siyang tataasan ng Pangulo ang sahod ng mga guro. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry may mga nais ding marinig bukas sa Pangulo. Number 1 po, yung liberalization po ng ating foreign equity restrictions in the Constitution to lower barriers and cost to the entry po ng data service providers and lower internet cost po. Create and PESA Act amendments po for hybrid and flexible work schedule. Freedom of Information Act. Rationalize the documentary stamp tax to reduce cost on and improve compliance. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, handa silang tugunan ang mga ilalatag na priority legislative programs ng Pangulo sa kanyang sona. Magbibigay daw ito ng malinaw na roadmap na handang isakatuparan ng Kamara sa pamamagitan ng mga batas. Within 1 week pagkatapos ng SONA, yung mga tawag na net expenditure program or yung proposed budget isusumiti. Pero bukod pa rin, I'm sure that the President will have other legislative agenda, anything to help the needy Filipinos, and of course all the other developmental programs that we'll be following through. Pinerwisyo ng bahang dulot ng malakas na pag-ulan ang ilang lalawigan sa Luzon at Mindanao. Sa Kasiguran Aurora, ang mga mais na inani, inamag at nabulok. Nakatutok si John Consulta. Dito. Naku, daan-daan lang pare ko. O, tingnan mo. Ayun yung motor, oh. Tumaob. Mataas na baha bunsod ng malakas na buhos ng ulan ang pumirwisyo sa ilang motorista sa isang highway sa Pulomolok, South Cotabato. Ang isang lane hindi na pinadaanan. Malakas na ulan din ang naranasan sa Lawag City, Ilocos Norte. Binaha ang ilang kalsada at nahirapan ang ilang motorista dahil halos mag-zero visibility sa daan. Makulimlim naman ang panahon sa Kasiguran Aurora. Ayon sa ilang mga saka, dahil sa mga pag-uulan kamakailan, inamag at nabulok na ang ilang sako ng mga mais. Nakataas naman ang blue alert sa Cagayan Region dahil sa habagat. Nakahanda rin ang Isabela DRRMO sakaling magkaroon ng epekto ang bagyong Karina roon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Wala pang bare months at hindi pa Pasko pero maningning na ang isang pasyalan sa Pasay. Ang mga pwedeng ma-enjoy roon, mga iba't ibang light installation na patok sa pamilya. Nakatutok si EJ Gomez. Maaliwalas, maliwanag, makulay at libre. Ito ang kabubukas lang na Roxas Boulevard Promenade Light Park sa pagitan ng Libertad Pumping Station at intersection ng EDSA at Roxas Boulevard sa Pasay. Dito sa Light Park, maraming lighting installations ang pwedeng mabisita. May tunnel lights na pwedeng-pwede nyong rampahan. May gravity lighting, pole lighting, at dandelion lights. Meron ding seating area na pwedeng mapagtambayan ng mga bisita.
masayang experience din siya. Makikita mo dito sa habang nandito tayo sa Ross Boulevard. So, makikita medyo lively, medyo uplifting or upbringing yung place itself. Maganda talaga pumunta rito, lalo pag yung nagmumuni-muni ka. Maganda maglakad-lakad with family, ganun. Pet-friendly din. Dati usually, I walk my dog on the street at night, no? Pero siyempre may halong kaba, but this is a good place. Ayon sa management, plano nilang magtayo ng play area para sa mga bata. May active park zone para sa fitness enthusiasts. Soon, magkakaroon ng bike oval. Safety po kasi meron po kami marshal at meron po kaming first shift, second shift, third shift na nagme-maintenance para maging malinis palagi. Isa itong interagency collaboration na bahagi ng Adopt a Park initiative ng Pasay City. Bukas sa publiko ang Rojas Boulevard Promenade Light Park mula alas 7 hanggang alas 11 ng gabi. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Panibagong sigulot ngayon sa gitnang silangan ang gantihan ng pambobomba ng Israel at grupong Houthi sa Yemen. Nitong Biyernes, inatake ng drone ang Tel Aviv sa Israel ilang oras matapos iulat ng Israel na napatay nila ang isang senior commander ng Hezbollah sa Lebanon. Isang patay at 4 ang sugatan. Ayon sa tagapagsalita ng Houthi, pakana nila ang pag-atake at patuloy nilang pupuntiryahin ng Israel bilang pakikiisa sa Hezbollah at mga Palestino sa giyera sa Gaza. Ang Israel nagpalipad ng fighter jets at binomba ang isang pantalan sa Yemen kahapon. 3 patay, mahigit 80 ang sugatan. Ayon sa Israel, pinabagsak sa pantalan ang mga armas galing Iran para sa Houthi. Ngayong araw, ayon sa Houthi, inatake nila ang Israeli town na Ela sa Red Sea at isang American vessel sa Red Sea rin. Nasunog ang isang bodega sa Recto Avenue sa Maynila. Pahirapan ang pag-apula dahil sa mga nakaimbak na kagamitang plastic at iba pang produkto ng online shops. Nakatutok si Jomar Apresto. Nabalot na makapal at nakasusulasok na usok ang bahaging ito ng Recto Avenue sa Maynila pasado alas 3 ng madaling araw. Mula yan sa nasusunog na bodega na puno ng plastic wares sa Calero Street. Ayon sa mga tauhan ng barangay, saktong rumoronda sila ng sumiklabang sunog. Ngayon na tiyempo, pagkagaling ko sa Recto, may tumawag sa akin, Che, may apoy na rin sa establishmento, Che. Nagtulong-tulong ang mga residente na apulahin ang apoy. Pagbalik ko roon, ginawa namin, hindi namin buksan yung bodega. Lahat ng mga tambay nandun, kumuha ng mga tubig. Kaya sa tapat na bahay, sunod-sunod, pinagbubuhusan. Maya-maya, dumating na ang mga pamatay sunog, pansamantalang isinara sa mga motorista ang kahabaan ng Recto Avenue para hindi maipit ang mga hose ng bumbero. Ang jeep na ito nakipagmatigasan at nakipagsagutan pa sa mga fire volunteer. Muli naman binuksan sa mga motorista ang lugar bandang alas 4:30 ng madaling araw. Ayon sa BFP, itinaas sa unang alarma ang sunog dakong 1:42 ng madaling araw. Makalipas ang halos 1 oras, inakyat ito sa ikalawang alarma. Hindi na kumalat ang apoy papunta sa mga residential area. Estimate po ng damage, sir, more or less is 15 million. Under investigation pa, sir, and kasalukuyan pa po natin pinapasok. Wala pa time, sir, para masabi natin na meron na. Wala pa po, sir. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Binaligtad ng Court of Appeal sa pag-absuelto sa dating pulis na akusadong utak sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Kinatigan ng CA ang petition for certiorari na humiling na mabaligtad ang desisyon ng Angeles City RTC Branch 60 na nag-absuelto kay dismissed Police Lieutenant Colonel o Superintendent Rafael Dumlao III. Si Dumlao kasama ang iba pang pulis ay kinasuhan ng kidnapping with homicide sa pagpatay kay G na sinakal hanggang sa mamatay at crinimate sa loob ng Camp Crame noong 2016. Ayon sa CA, nakagawa ang mababang korte ng grave abuse of discretion dahil sa hindi tamang paghatol. Tinawag ng CA ang pagdinig ng korte na isang pagkukunwari at insulto sa judicial process. Dahil dyan, hinatulan si Dumlao ng CA ng parusang reklusyon perpetua at libu-libong pisong danyos para sa iba't ibang kaso. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Dumlao kaugnay sa pag-convict sa kanya ng Court of Appeals.
Nakahanda na ang mga tauhan ng MMDA at ang gagamiting Mobile Command Center para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Marcos bukas. Yan at iba pang paghahanda sa SONA sa pagtutok ni Darlene Cay. Bukas, kasabay ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, pasisinayaan ng MMDA ang kanilang gagamiting Mobile Command Center. Siniset up na ito ngayon. Meron nung itong latest surveillance and monitoring technology, smart-enabled devices at advanced multi-display video wall system. May mga displays, graphics controller, wall management software at workstations. Mahigit 1,300 personnel ang ide-deploy ng MMDA bukas para tumulong sa pagmando sa trapiko, pagtugon sa emergency, pag-alis sa mga sagabal sa kalsada at bangketa at paglinis sa mga may iwang kalat pagkatapos ng SONA. Simula umaga bukas, magkakaroon ng zipper lane o counterflow lane sa southbound ng Commonwealth Avenue mula Batasan hanggang Quezon Circle para madaanan ng mga dadalo sa SONA. Sana sumunod sila sa usapan because ang counterflow sa kabilang linya, yung going to Quezon City Circle, ang i-allow lang po doon yung may mga gate pass sa Congress at yung mga VIPs na dadaan po doon. So yung usual po na mga motorista, doon pa rin po sa northbound ng Commonwealth. May number coding scheme pa rin bukas. Exempted ang mga guests sa SONA na may ipapakitang gate pass. Nakaalerto na rin ang AFP. In terms of security po, nakahanda na po tayo na magbigay po ng additional troops kasama po ang ating PNP. Wala pa naman daw namomonitor na banta sa seguridad. Inaasahan naman ng AFP na marinig sa SONA ng Pangulo ang tungkol sa pagpapatibay sa national security, lalo sa usapin ng depensa sa ating teritoryo. Sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang ina-anticipate po natin is bolstering national security po and enhancing defense capabilities na rin. So, andyan po yung ating modernization projects. Ang grupong Manibela, sinabing magtitigil pasada raw bukas ang kanilang mahigit 4,000 miyembro sa Metro Manila bilang pagtutol pa rin sa PUV modernization. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cay, nakatutok 24 oras. Arestado ng Bureau of Immigration ang Chinong hacker umano at isa sa mga big boss ng Lucky South 99 na nasa likod ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa immigration, plan raw ng suspect na magtayo ng bagong Pogo Hub. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Armado ng mission order na pirmado ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco, pinasok ng mga tauhan ng BI Fugitive Search Unit at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang resort na ito sa La Union. Sir, positive na. Arestado ng immigration ang Chinese na si Lin Qiude na umunoy hacker at isa sa big boss ng Lucky South 99 na nasa likod ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in the court of law. You have the right to hire a lawyer of your own choice. If you don't have one... Ayon sa Fugitive Search Unit, malaki ang papel ng narestong boss ng Lucky South 99 dahil sa kanyang papel sa pagiging hacker ng grupo. Itong hacker na to or itong mga grupo ng hacker na connected dito sa Pogo na to, hinahack nila yung mga bank accounts ng kanilang mga kliyente sa US, UK at sa Middle East. Parte na talaga to ng operasyon nila na kasi itong mga scam na Pogo, part talaga, kailangan talaga nandun yung mga hackers nila kasi ito yung pinaka bread and butter nila kung tutusin. Kasi hindi sila makakapag-operate or pilay ang operasyon nila kung wala itong mga hackers nila. Ayon sa BI, dahil uminit na sa mga otoridad ang Pogo Hub sa Pampanga, sinisimulan na raw ilipat ang kanilang operasyon sa ibang lugar sa norte. Isa siya sa mga expert hacker ng grupo na ito, kaya kailangan siya para mag-set up ng panibagong opisina. Actually, ang information natin, kaya sila napadpad sa parte ng La Union ay para mag-set up nga ng panibagong operasyon. Wala pang pahayag ang suspect na sumalalim na sa booking procedure sa BI at nakakulong na sa kanilang detention facility sa Taguig. Iimbestigahan din ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang narestong hacker para makakuha ng karagdagang impormasyon sa ibang boss ng Lucky South 99. Alinsunod sa kautusan
ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na magsama-sama ang mga ahensya ng gobyerno para labanan itong illegal criminal activities na ginagawa ng mga Pogo Hubs. Base sa verifikasyon ni Chinese Police Attaché Major Shi Pengday, naharap sa kasong fraud ang suspect sa China. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Isang linggo bago ang pasukan, lubog sa baha ang ilang lugar sa Bulacan at Pampanga. Alamin ang sitwasyon sa live na pagtutok ni Katrina So. Katrina. Ivan, ilang mga lugar sa Bulacan at Pampanga ang binaha ngayong araw dahil yan sa high tide at kalat-kalat na pag-ulan. Lubog sa baha ang mga bahay sa barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan. Kwento ng mga residente, alas 6 ng umaga nagsimulang tumaas ang tubig sa kanilang lugar. Ang mga bahay rito inabot ng hanggang bewang na baha. Dahil sa baha sa kalsada, kinailangang magbangka ng mga residente. Sabi pa ng mga residente, isang linggo ng high tide dito, kaya nararanasan na nila ang hanggang bukong-bukong na baha. Pero kaninang umaga raw ang pinakamataas na naranasan nilang baha ngayong linggo. Sa Masantol, Pampanga, binaha ang nasa 22 barangay dahil sa high tide at pag-ulan. Inabot din ng tubig ang plaza roon. Ayon sa MDRRMO Masantol, umabot na sa 4.6 feet above sea level ang taas ng tubig. Lubog din sa baha ang ilang lugar sa Macabebe, Pampanga. Ivan, balik naman dito sa May Sulaw sa Bulacan. Dito naman, inabot din ng baha ang paaralan dito sa barangay. Kaya naman ikinababahala ito ng ilang mga residente, lalo na at bukas na ang simula ng Brigada Eskwela. Kumpara naman kaninang umaga, Ivan, ay mas mababa na o malaki na ang ibinaba ng baha rito sa lugar. Gayunpaman, may ilang mga kalsada pa rin ang hindi madaraanan dahil sa baha. Ivan? Maraming salamat, Katrina Son. Halos hindi gumagalaw ang bagyong Karina na napanatili ang lakas habang nasa Philippine Sea. Huli po itong namataan 365 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. May lakas ito ng hangin na aabot ng 85 kilometers per hour at bugsong aabot ng 115 kilometers per hour. Palalakasin pa rin ng bagyo ang habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Kaya mataas ang tsansa na ulan bukas, araw ng sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Pag-asa, ngayong gabi, inaasang lalakas pa bilang severe tropical storm ang bagyong Karina. Posible rin ito umabot sa typhoon category bukas ng gabi. Base sa datos ng Metro Weather, moderate to intense rains ang asahan sa malaking parte ng Luzon, maging sa Metro Manila. May tsansa rin ng ulan sa Visayas at Mindanao, kaya maging alerto sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Ay, Diyos ko Lord! Ahas! Ay! Lumabas na! Ayun o! Ginulantang ng ahas na yan na isang residente sa Kalumpit, Bulacan. Gumagapang pang ahas hanggang sa makalabas ng bahay. Ayon sa residente, galing sa baha ang ahas. Madalas daw bumaha sa kanilang lugar kapag umuulan at sumasabay pa ang high tide. Kaya nakataas na ang ilan nilang gamit. Nasawi ang isang turista sa Lapu-Lapu City, Cebu dahil sa delikadong talbog sa extreme water sports. Makikita nakaupo sa dulo ng jumping balloon ang 43 anyos sa biktima, sabay talo ng isang staff sa kabilang dulo nito. Pero imbes na maitsa sa tubig, bumagsak ang biktima sa jumping balloon na unang ulo bago siya bumagsak sa tubig. Nang mapansing hindi gumagalaw ang biktima, sinaklolohan at isinugod siya sa ospital. Ayon sa pulisya, spinal injury due to water sports activity ang kinamatay ng biktima batay sa death certificate nito. Sabi ng manager ng resort kung nasaan ang jumping balloon, nagbibigay sila ng instructions bago sumabak ang isang guest sa extreme water sports. Handa raw sila magbayad ng danyos. Wala pang impormasyon kung maghahabla ang pamilya ng biktima. Sa ngayon, ipinasara na muna ng tourism officer ng Lapu-Lapu City ang resort habang iniimbestigahan ang insidente. Para kay Zairen Tabirao, seryosong usapin ang baon ng kanyang anak. Kaya pinaplano na niya ang ilulutong baon para sa pasukan. Mahalaga kasi nga mas magandang ipagluto natin sila ng mas tansyang pagkain kaysa binibili natin sa convenience store or sa kung saan.
Sa ganitong paraan daw kasi, mas namomonitor niya ang mga kinakain ng anak at masisigurong masustansya ang pagkain. Si Roy Pamplina, karaniwang frozen food ang ipinababaon. Paborito raw kasi ito ng kanyang apo. Minsan may biskit pa isa, dalawa, pero may baon pa talaga na kanin. Biyabaw na namin kanin. Malaking bagay ang school baon na dapat ay 1/3 ng recommended intake o REI ng isang bata. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute o FNRI, mahigit 1,300 kilocalories kada araw ang kailangan ng batang edad 3 hanggang 5 o yung mga nasa kinder. Mahigit 1,500 kilocalories naman sa edad 6 hanggang 9 na nasa elementary school age. Mahigit 2,000 kilocalories naman para sa 10 to 12 years old. Pero base sa nutrition survey, malaking porsyento ng kada age group ang bagsak at hindi achiever ng sapat na nutrisyon. Sabi ng isang nutritionist, mahalagang mapaghandaan ang mga ipinababaon sa mga bata. Ilan sa mga tips ng FNRI para maging masustansya ang baon ng estudyante ay planuhin in advance ang baon ng bata. Kung packed lunches, dapat ay may laman ito galing sa 4 food groups, halimbawa ay kanin, fried chicken, buttered vegetable at may prutas as side dish. Kung sandwich, iba-ibahin ang palaman tulad ng tuna, cheese, itlog o chicken. Magandang lagyan ng gulay din tulad ng lettuce, kamatis o pipino. Pabaunan ng gatas o fruit juice bilang inumin. Tiyaking malinis ang tubig na baon. Mas mainam din kung nakalagay sa thermal o insulated lunchbox ang baon. Dagdag pa ng nutritionist, hanggat maaari huwag din araw-arawin na prito ang ipabaon o dapat sanayin din ang mga bata sa pagkain ng prutas. Kung iba't ibang lasa po ng pagkain yung matitikman nila sa kada araw, mawawala po yung preference na yon for strong flavored foods, no? So kaya ini-encourage natin kung anong kinakain ng pamilya, yun din yung kinakain ng bata. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Sa likod ng pinto ng isang refrigerator, may nagtatago raw na comforting na surprise. Alamin kung ano yan sa Papa Good Vibes si Dano Tingkongko. Si Ivy, unexpected surprise ang naranasan. Ang mala-refrigerator na pintuan sa kanyang harapan, kakaiba pala ang laman. Sure na patid ang uhaw, ang init dahil pwedeng maligo sa loob. Kumpleto sa timba, sabon, pati inidoro. Good vibes ang hatid ng mystery door na yan, agad itong nag-viral sa TikTok. Biro ng isang netizen, pwede pa CR, sige lang, andun sa ref. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkongko, nakatutok 24 oras. Mabilis ng chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. 97 Liners Unite. Game na kumasa si 17-member Mingyu sa Rockstar Dance Challenge ni Lisa of Blackpink. Power dance moves with oozing charisma ang atake ng dalawa. Pinusuan yan online na may 19 million views and counting. The kilig is real sa new snaps ni V ng BTS. Feels like living his best life ang K-Opa na enjoy sa kanyang mala-vacay ganap. Full of class and glam ang GMA Gala 2024 kagabi na dinaluhan ng Kapuso and Sparkle stars, executives, and personalities. Silipin yan sa aking chika. Glitz, glam, and style. The stars definitely aligned at the GMA Gala 2024. Truly one of the biggest gathering of the year. Stand out sa red carpet ang Sparkle and Kapuso stars in their black, white, and sparkling fits. Respetadong executives, pati anchors and reporters ng GMA Integrated News. Kabilang sa mga nagbukas ng programa, si Asia's Limitless star Julian San Jose na nag-flex ng kanyang vocal prowess at powerhouse dance moves ni na Raver Cruz, Miguel Tan Felix at Rochelle Pangilinan.
Present sa gala ang GMA executives sa pangunguna ni GMA President and CEO Gilberto Arduavit Jr., Executive Committee Chairman Joel G. Jimenez, Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Bukod sa pagdiriwang ng 74th anniversary ng GMA Network, itinuturing din ang gala bilang Thanksgiving party para sa mga biyayang natanggap ng network. People ask us, what is the secret behind the longevity and success of GMA? The answer is right here in this ballroom. You are the reason for our success. Our journey was made possible only because we stand in the shoulders of the brightest stars. Exceptional creatives, excellent professionals, valued partners, and our beloved viewers. Awards were given last night para sa efforts ng Kapuso Stars. Sina Kylie Padilla at David Licaco ang Best Dressed Stars of the Night. Young Stars of the Night, sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Ang real-life couples na Julie Ver, pati ang Isagel Duo, ang Couples of the Night. Korean oppa Kim Jisoo got the Red Carpet Scene Stealer Award. Hall of Famers naman sina Alden Richards, Bea Alonso, Dingdong Dantes, Marian Rivera at Heart Evangelista. Nakuha naman ni Andrea Torres, Sanya Lopez, Barbie Fortesa, Kailin Alcantara, Bianca Omali at Ruru Madrid ang Sparkle Choice Awards. Present din ang It's Showtime hosts led by Vice Ganda. First time din kinanta ng live ni Julie Ann ang bagong Kapuso theme song. Ang sarap ng feeling na everyone is here. So I think ito yung bonding or lahat tayo magkakasama, not just GMA but all of our partners. Dumalo rin ang mga kilalang executives at personalidad mula sa larangan ng telebisyon, negosyo at gobyerno, kabilang si First Lady Luis Araneta Marcos. On its third year, beneficiary pa rin ng GMA Gala ang GMA Kapuso Foundation. Itinurn over kagabi ang donation para makatulong sa students and educators across the country. Tinanggap ito ni GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and COO Ricky Escudero Katibog. Kapapasok lang na balita mga kapuso, nagkasundo ang China at Pilipinas ng arrangement kaugnay ng rotation and resupply missions sa Ayungin Shoal ayon sa DFA. Kinikilala ng parehong panig na kailangang pahupain ang sitwasyon sa South China Sea at idaan sa dialogue o pag-uusap ito. Ngayong maulan, ang isa sa mga masarap ka-partner ng sweater weather ang mainit na good food. Siyempre, top 1 riyan ang lugaw at mami. Tubong lugaw nga raw ito sa mga negosyante at baka ikaw, kita mo rin ang tagumpay. Tinutukan niya ni Katrina Son. Kahit tagulan, may tubong lugaw ka raw. All-weather man ang paboritong lugaw ng mga Pinoy, mas hinahanap-hanap daw ito tuwing rainy o cold weather. Kaya pagpupundar ng lugawan ang naging diskarte ni Erlinda. Sa puhunang 5,000 pesos, doble raw ang kinikita ng kanyang lugawan. Nag-umpisa lang po ito sa 15-15. Ano po yun? 50 na plato, 50 na baso. Dahil sa lugaw po yun, yan ang pinangpagawa ko ng bahay. Tapos yung mga anak ko, yung mga apo ko na may mga kanya-kanya, nakakatulong din ako sa kanila. Sa negosyong lugaw rin na pag-aral ni June Pascual ang mga pamangkin. Mura at unli lugaw niya na nakaka 500 to 700 servings sa isang araw. Kaya raw simula ng lugawan sa halagang 4,000 to 5,000 pesos. Magtiwala ka lang sa sarili mo, huwag ka matakot, ituloy mo yung gusto mong inegosyo para makita mo yung pangarap mo. Kapag magdenegosyo kang araw ng lugawan, ang una mong dapat bilhin ay ang malaking kaldero. Sunod naman syempre ang gasol. At kapag may extra budget ka pa, pwede ka rin bumili ng katulad nito na estante na lalagyan mo ng iba't ibang toppings para sa iyong lugaw. Syempre, secret pa rin ang masarap na timpla ng lugaw. Huwag daw itong gawing masabaw o matubig. Talagang binabalik-balikan daw ang lugaw dahil napakaraming mga toppings na pwede mong ilagay dito tulad na lamang nitong tokwat baboy.
Kasama rin sa mga patok na lugaw toppings ang isaw at tumbong. Nariyan din ang taba ng baka at taba ng baboy. At classic na katandem nito na lumpiang toge at hard-boiled egg. Pang laman siyan din po yung lugaw. Sa mga katulad po namin nagtitipid na estudyante. Kasi masarap na po, nakakabusog po. Bukod sa lugaw, patok din sa Tagulan ang mamihan. Lumakas po siya. Tapos, lalo pong lumakas nung umulan, nung mainit po, malakas na rin. 3, 4 na kaldero. Ano man ang negosyong sisimulan, lugawan man o mamihan, lagi raw iisipin na sa huli, customer satisfaction ang dapat malasap. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.